Sampung nilalang ng dilim mula sa panitikang Pilipino. Aswang, multo, maligno, bahagi na ng kulturang Pilipino, pintuhang kababalaghan at katatakutan, lalo na tuwing sasapit ang undas. Mula sa pahina ng aklat hanggang sa pelikula at palabas sa telebisyon at ngayon sa iba't ibang bahagi ng internet, hindi na ubos-ubos ang mga kwento ng hiwaga at mga kakatuwang nilalang. Pero lingid sa kaalaman ng marami, noon pa mang unang panahon ay hitik na ang panitikang Pilipino sa iba't ibang salaysay ukol sa umano'y mga elementong tila lihim na itinatago ng dilim. Bago natin tuklasin at pag-aralan ang 10 nilalang ng dilim na mula sa panitikang Pilipino, intro pasok! Girl, it's been a while since I told you I loved you, and it's been a while since I made up for all the times I did you wrong. Did you know I get so busy and you sticking with me is something that I don't wanna forget. No, and girl, I'm gonna show you how much I love you, how much I need you. Number 1. Batibat, Rehiyong Iloco. Siya ang paniniwalaang nagdudulot ng pangungot. Kapag nagalit, dinadaganan nito sa dibdib ang natutulog na tao hanggang sa hindi ito makahinga. Naranasan mo na bang sumikip ang iyong dibdib habang natutulog? Sinusubukan mong sumigaw ngunit tila wala kang lakas dahil sa hirap sa paghinga. Pinipilit mo ring igalaw ang iyong katawan upang makawala sa akala mo'y masamang panaginip ngunit hindi mo magawa. Wala kang laban dahil batibat ang umatake sa iyo. Malaking bulas ang batibat, sinasabing naninirahan siya sa mga puno. At sa oras na putulin ito at gawing katre o higaan, maghihiganti siya at lalabas sa pinagputulang parte ng higaan. Pero huwag mag-alala, sakaling atakihin ng batibat sa gitna ng pagtulog, subukang kagatin ang hinlalaki at galawin ang daliri sa paa. Siguradong pakakawalan ka nito at babalik sa kanyang lungga. Number 2. Alan, Rehiyong Tinggian. Nagbabago anyo ito upang makapanlinlang ng mga buntis. Nagbibigay siya ng mangga sa ina kapalit ng lalaking sanggol. May balat sa mukha na kasing kapal lang sa kalabaw. Ang alan ay madalas magpabiting-biting sa puno na parang paniki. Mahaba ang kanyang braso at kuko pero pabaliktad namang nakaposisyon ang kanyang mga kamay at paa. Magkakaroon ng isang anak na lalaki ang alan at nakatakdang mapangasawa nito ang isang dalaga. Makikipagpalit ng putos ang alan sa isang buntis kapalit ng magiging anak nito, lalo na kapag lalaki ang iniluwal na sanggol. Kaya rin nitong magpanggap na asawa ng isang babae upang mapagtagumpayan ang kanyang mga binabalak. Number 3. Mandurugo, Rehiyong Tagalog. Gamit ang angking kagandahan, naghahanap ito tuwing umaga ng matipunong lalaki para kanyang mapapangasawa. Sa kalaliman ng gabi, lalabas ang tunay niyang anyo at sisipsipin ang dugo ng biktimang mahimbing na natutulog. Pinaniniwalaan ng mga Tagalog ang mandurugo bilang isang magandang dilag na mahilig maghanap ng matipunong lalaking kanyang mapapangasawa. Gamit ang kanyang kariktan, madali itong makaakit ng kanyang makakasama. Pinakamalakas ang mandurugo sa kalaliman ng gabi at sa kahimbingan ng tulog ng lalaki, tsaka niya ito aatakihin. Lalabas ang tunay nitong anyo na tila isang malaking paniki na may malatubong dila. Ito ang gagamitin ng halimaw upang unti-unting sipsipin ang dugo ng walang laban na lalaki. Kung mapalad ang biktima, madali niyang labanan ang mandurugo sa pamamagitan ng pagsaksak dito ng matulis na kawayan. Mas magiging mabilis ang pagpaslang sa halimaw kung mangyayari ang pananaksak sa bukang liwayway kung kailan pinakamahina ang mandurugo. Number 4. Kataw, Rehiyong Cebuano at Hiligaynon. Kalahating babae at kalahating isda. Nilulunod nito ang mga mandaragat at nang-aakit gamit ang kagandahan. Sinasabing pinakapangyarihan sila sa ilalim ng dagat, ngunit minsay naririnig na humuhuni ng malungkot na awitin. Maganda ngunit panganib. Yan ang paglalarawan ng mga Cebuano at Hiligaynon sa kataw na kalahating tao at kalahating isda. Nagtataglay ng maamong mukha at magandang buhok ang nilalang na ito na kanyang ginagamit sa pang-aakit ng mga mangingisda at manlalakbay. Pinalulubog ng kataw ang bangka ng sinumang maakit niya at dadalhin ang biktima sa bahay nito sa kailaliman ng dagat. Number 5. Palasikan, Rehiyong Ilongot.
Dahil naninirahan malapit sa mga tao, alam niya ang lahat ng kanilang lihim. Nagbibigay siya ng babala lalo na sa mga manlalakbay at kaya ring hulaan ang kapalaran ni Numan. Katulad ng kagaya niyang duwende, mabait sa mga mabubuti sa kanya ang palasikan. Ginagabayan nito ang mga tao lalo na ang mga magsasaka. Ito'y nagagalit sa tuwing pinuputol ang mga punong kanyang tinitirhan. Kung nagalit man o naistorbo ang palasikan, maaari itong masuyo sa pamamagitan ng pag-alay ng tuba. Nananatili ang palisikan malapit sa tirahan ng mga tao tuwing gabi hanggang umaga. Ayon sa mga ilungot, ang mga naririnig na sipol tuwing gabi ay maaaring galing sa mga palasikan na nais makipag-usap. Dahil nakapirmi malapit sa mga tahanan, alam ng palasikan ang lahat ng lihim ng mga tao. Nagbababala rin ito laban sa mga panganib at kanyang huhulaan ang kapalaran ni Numan. Number 6. Wuwog, rehiyong Cebuano. Gaya ng aswang, sumisipsip ito ng dugo mula sa buntis at sanggol. Pero imbis na pakpak ang pang-atake, ginagamit nito ang nakalawit na bituka at tila gawad na buhok upang sakalin ang biktima. May pagkahalintulad ang mga wuwog sa mga aswang dahil gusto rin nitong sumipsip ng dugo ng buntis at sanggol. Tulad din ng mga manananggal, kaya nitong hatiin ang kanyang katawan tuwing lilipad, ngunit ang hihiwalay lamang ay ang kanyang ulot lamang loob. Kakaiba nga lang sa mga manananggal na puro babae, may mga namamataan ding umanong mga lalaking wuwog. Ginagamit ng wuwog ang kanyang nakalawit na bituka bilang pang-atake at pangsakal naman ang tila gawad nitong buhok. Number 7. Unlok, rehiyong Bohol. Malahigante sa laki ng pangangatawan at animoy naglalakad na anino sa itim ng balat. Hatid nito ay kaparusahan sa mga batang pasaway. Dapat mag-ingat ang mga batang makukulit dahil hahabulin kayo ng unlok kung lagi kayong pasaway. Sila kasi madalas tawagin ng mga magulang na pagod na sa kakasaway sa kanilang mga anak. Ayon sa kwentong bayan sa Bohol, ang dambuhalang unlok ay sinitim ng anino na may malaking ngipin. Handang tumugon ang unlok sa mga magulang na humihingi ng tulong sa kanya. Hahabulin niya ang batang pasaway at gagawin itong buko, saka itatago sa kanyang bahay. At kung magutom na ang unlok, kakainin na nito ang mga naipong buko, mga huling alaala ng mga pasaway na bata. Number 8. Balbal, rehiyong Tagbanwa. Gamit ang mahabang kuko at mahabang dila, nagnanakaw ito ng pinaglalamayang bangkay, pero bilang kapalit ng katawan, mag-iiwan ito ng puno ng saging. Hugis tao, ngunit nakakalipad na parang tapilak, Palawan flying lemur. Ganito inilalarawan ng mga Tagbanwa ang balbal. Anila mayroon itong mahahaba at makurbang mga kuko na ginagamit pang butas sa mga bubong kung saan may taong kamamatay lang o di kaya ay sa mga burol. Ginagamit naman nito ang mahabang dila para hilahin ang bangkay na balak nitong ipakain sa kanyang pamilya. Kung nagtagumpay sa pagnanakaw, walang kamuwang-muwang ang kaanak ng namatay na napalitan na ng puno ng saging ang bangkay. Sinasabing kaya may naglalamay tuwing burol ay upang mabantayan ang bangkay laban sa balbal. Ang ilan nag-iingay din upang maitaboy ang mga gumagalang balbal. Number 9. Garuda, rehiyong Maranao. Sa kanyang laki at lakas, kaya nitong mandagit ng 6 na tao gamit lang ang kanyang matalas na kuko. Pinaniniwalaan itong may napakagandang mansyon sa ilalim ng karagatan. Ang nakakamangha sa Garuda, kaya niyang hugutin ang mga puno sa kagubatan gamit lang ang lakas ng pagkampay ng kanyang mga pakpak. Kapag papalapag na mula sa paglipad, mag-aanyong kamay naman ang mga pakpak niya at kayang magpatumba ng mga bahay sa lupa. Kung makikita, tila nakalugay ang mga ngipin ng Garuda. Paiba-iba rin siya ng anyo tuwing nasa himpapawid. Siya'y nag-aanyong halimaw na may pakpak. Kapag nasa lupa, mukhang malaking taong kayang bumuhat ng maraming tao. Number 10. Sigbin, rehiyong Waray. Kinatatakutan at pinaniniwalaang aktibo tuwing Semana Santa. Kumakain ito ng laman at umiinom ng dugo ng tao. May taglay itong nakakasulasok na amoy at pinadadali ang pagkamatay ng isang tao sa pamamagitan ng pagkagat sa anino nito. Ayon sa mga kwento, ang itsura ng sigbin ay tila asong halos nakatuwad dahil mas mahaba ang kanyang mga hita at binti kumpara sa ulo at balikat. Nagpapalit-palit din ito ng anyo, pwedeng palaka, balang o di naman kaya'y puting tupa.
malinamnam sa panlasa ng mga sigbin ang mga patay na tao dahil para siya ay mamahaw ng husto. Diskarte nito'y paikot-ikot sa iba't ibang lugar at naghahanap ng mga taong malapit nang mamatay. Kapag natuluyan, magpupumilit itong kunin ang bangkay, itatakas at dadalhin niya ito sa kanyang among aswang at sa kanila ito paghahatian. Bahagi na nga ng kulturang Pilipino ang mga kwento ukol sa mga nilalang ng dilim. Minsan ang mga ito'y naging panakot sa mga musmos at minsan din sandalan upang maipaliwanag ang mga misteryong di maunawaan at maipaliwanag. Totohanan o katang-isip, ano man ang iyong paniniwala, hindi ba't patunay ito na mayabong na panitikan ng bansa at lalong nagpapatunay na bago pa tayo nasakop ng mga dayuhan ay may sarili na tayong kasarinlan. Maraming salamat sa panonood sa video na ito at kung nagustuhan mo, pahit ako ng like button sa baba at share mo na rin sa iyong mga kaibigan para malaman din nila ang istorya tulad mo. At kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, hit mo na ang subscribe button at sama mo na rin ang bell button para updated ka sa mga darating ko pang mga video katulad nito. Maraming salamat, God bless at keep safe everyone!